bahagi ito, tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, brother Benchito riyan. Itaas pang ating mga kamay, may mahal. Hallelujah. Tayo po'y magkasama na lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Yesus sa pangunadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Will G. Stalmeda, sa oras to sa aking pagdadala yung balang mensahe. Ikaw malapit magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang pangunawa ng bawat isa. Hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso at sa iyong dakilang pangalan. Aking sinasaway na magawa ng kaaway. Demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa magalagitan. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagkila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and Honorable Assistant Pastor Dinis Almeda. Sa inyo lahat, sa ating pong mga beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat, minamahal. Palapakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal, ang ating pong mga Biblia. Dito po sa Juan Kapitulo 14, versikulo 14. John chapter 14, verse 14. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan, ang kabanata 14, ang talata po ay 14. Sabi po rito, kung kayo'y magsingi sa anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Amen. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Amen. Sabi pa ng Mateo 7:7, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Ating pong basahin. Dito sa 7:7 ng Mateo, sabi po rito, magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So mayroon pala tayong gagawin, no? May gagawin tayo. Hindi lang yung mag-antay ka na lang na hindi ka naman humihingi. Sabi nga dito, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Sabi nga ng mahal na Panginoon, minamahal, dito sa 9:22 ng Matthew, thy faith hath made thee whole. Ang panampalataya mo ay siyang nagpapagaling sa'yo. Amen. Basahin nga natin, minamahal. Dito sa 9:22 ng Mateo, sabi po rito, datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na iyon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, ang pananampalataya napaka-importante. So, ano mang kalaban ng pananampalataya, minamahal? Ano ang pumapatay ng pananampalataya? Yung takot. Fear. No? Fear. Yun yung sumisira sa pananampalataya. Yung takot. Amen. Pag once na maunahan ka ng takot, aasahan talaga mawalan ka na ng pananampalataya. Kasi naunahan ka ng takot eh. Oh. So yan po yung pinaka-importante. No? Doon ko na unawaan, minamahal, kung bakit ang sabi ng mga pastor, nung di ko makalimutan talaga yan, nung unang araw, nung kami pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf, sabi ng mahal na pastor, walang iiyak
Hindi naman kami umiyak dahil natakot kami sa Abu Sayyaf, kundi sa presensya ng mahal na Panginoon, siyempre. Nakatutok ang mga baril sa iyo. Anytime, pwede kang barilin, pwede kang pugutan ng ulo. Dito nga, konting problema, talagang maglulupasay ka na sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Yung pa kaya, makikita mo na yung anytime. Pag may kakalabit, talagang matamaan ka talaga ng bala. So, hindi mo mapigilan na habang kami kumakanta, hindi naman joyful yung kanta namin, solemn, talagang makaiyak ka sa presensya ng mahal na Panginoon. Pero, ano sabi ng mahal na pastor? Huwag iiyak. Walang iiyak. At pinaliwanag ng mahal na pastor, baka sabihin nila, natatakot tayo sa kanila. Amen. Everybody say, praise the Lord. No? So, kailangan talaga lumaban. No? Yun ang itinuro ng ating beloved perish in the Lord sa atin. No? Kasi pag once na ang Krisyano ay duwag, talagang maging talunan talaga yan, minamahal. No? Maging talunan. So, kailangan panghawakan talaga ang panampalataya. Sabi nga dito, minamahal sa Marcos 9:23 hanggang 24, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And then sabi dito, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Ating pong basahin. Dito sa Ebanghelyo ni Marcos, ang kabanata 9, ang talatay 23 Hanggang at 24. 24, sabi po rito. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagkadakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ako sa kakulangan ko ng pananampalataya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tulungan mo ako sa kakulangan ko sa panampalataya. So wag po talagang makalimutan yan sa prayer natin. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako sa kakulangan ng aking panampalataya. Huwag tayong maging assuming na perfect na yung panampalataya natin, sagad na talaga. No? Sabi nga nung ating binasa, tulungan mo ako. Nanampalataya ako. Tulungan mo ako. Sabi niya sa ating mahal na Panginoon. So, yan po yung pagpapakumbaba. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang dahilan kung bakit pag tayo nanalangin through the leading prayers of our beloved pastor. Ibig sabihin, nagpakumbaba tayo. Malaking bagay po yan na mayroong tutulong sa atin sa ating prayer. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, mas maganda yung may tutulong. Oh. Pag magpasan ka ng isang sakong bigas, pag ikaw lang, mahirapan ka. Pero kung mayroong tutulong sa'yo, gagaan. Di ba? Lalo na kung 4 yung tutulong sa'yo. Di, ma-divide na yung bigat. Di ba? Oh. 3, 4 na kayong magbuhat. Oh. Kaysa ikaw lang, susulo-sulo mo. Oh. So, magpanalanginan. Ang panampalataya, hindi po ito kaya niyang pagalingin ng iyong sakit, kaya niyang iangat ka sa buhay. No? Katulad ng ating po mga estudyante, ng mga choir, 3 araw po yung preparation. Talagang naapektuhan yung kanilang online na pag-aaral. Pero sila ay sumampalataya sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So makita mo talagang parang krusada yung nangyari. Ang daming mga finest choir. Daming mga youth choir. Maraming mga children's choir. Galing dito. O galing sa San Marian. Daming children's choir. Pero nagtaka ako, hindi lang yan. Ewan ko kung umabot ng 10 yung adults choir. Bakit ano nangyayari? Ha? Anong nangyayari sa adults choir? Bakit kunti lang adults choir?
mayroon akong balitaan na may sasakyan, nang nawag pa daw siya na, gusto ba niyang dumalo? Sakay kayo sa sasakyan. Wala daw talagang dumalo. Why? Hindi ba niyo alam na bilang adult choir, hindi na kayo ang masusunod? Pag mayroon tayong kursada, nandoon kayo. That's part of your duty as an adult choir. Amen. Para kayong mga semi worker. No? Noon na nga eh. Pag may krusada sa Visayas, Mindanao, mga choir sa Manila, sama sila. Halimbawa, 1 week, 2 weeks, 3 weeks na mawala. Yun din ang absent nila. Punta sila Cebu. After ng Cebu, Surigao, Davao, Cagayan de Oro. Oh. Series crusade yun. Cebu, and after Cebu, Surigao, and then Davao City, and then Cagayan de Oro. Bago uwi. Yung iba pa, maiwan pa. Walang online nun. Pag maturo ka, anak, maiwan ka. Oh, mga estudyante yun, minamahal. No? So talagang problema. Pero sila po ay sumunod. Sabi nga, obedience, ano yung sabi nun? Is better than sacrifice. No? Bakit? Bakit sacrifice? Kung minsan pag hindi ka mag-obey, may palo. Amen. Or mayroong suspension, or mayroong papaayuno ka, fasting ka. May mga ganon, no? So, lalo na nandito na po tayo sa panahon ng pandemic. No? Kailangan talaga yung faith natin intact. Salamat sa Malapinoon, lahat ng mga nanghingi ng mga yung stand ng ating church, yung leaders. No? Dami na tayong naibigay. More than 100 na po minamahal. Wala pa naman akong nabalitaan na ni-reject yun. Ibig sabihin, nirespeto nila yung ating stand. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Wala namang problema din ng ating gobyerno dahil ang ating mga kababayan ay tumugo naman. No? Yung target nilang 9 million, nakuha yung 9 million na target. Talagang nandoon yung ating mga kababayan. Kasi pag hindi sila tutugon, talagang sa pilitan kasi mag-i-expire na yung vaccine. No? So hindi pwedeng hindi iturok yun kasi mag-i-expire na. Billion po yung gasto dyan. No? So ayaw kasi nilang magtiwala sa Diyos. So saan sila pupunta? Doon sila pupunta. Amen. Samantala dito sa Bible, minamahal, sabi nga dito, ang panampalataya mo ang siyang magpapagaling sa iyo. Amen. At sinabi ng Acts chapter 14 verses 9 to 10, Paul, perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand upright on thy feet, and he leaped and walked. O, tingnan mo yan. Ating pong basahin. 14 ng mga gawa, 9 hanggang 10. Dito sa mga gawang, kabanatay 14, ang talatay 9, at 10, ang sabi rito. Narinig nitong nagsasalta si Pablo, na nang titigan siya ni Pablo at nakitang may pananampalataya Nakita ni Pablo na may pananampalataya yung tao. Upang mapagaling. At nagsabi ng malakas sa tinig, magtindig kang matuwid sa iyong mga paa. At siya'y lumukso at lumakad. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, na-discern ni Apostol Pablo na may pananampalataya yung lumpo. At sinabi ni Apostol Pablo sa malakas na tinig, stand upright on thy feet. And he leaped and walked. Siya po'y tumayo at siya po'y lumakad. Amen. Siguro kung hindi nakita ni Apostol Pablo,
yung panampalataya ng tao na yon, hindi niya sasabihin yon. O na-discern niya na may panampalataya. O. Kakaiba din po yung, halimbawa, may lumpo. Subukan ko nga, pero sigurado ako hindi ako makalakad. Hindi ako naniniwala, pero subukan ko lang. Di wag na lang siyang pumunta. Magpapagod na lang siya. Amen. No? Meron ako nakausap dyan sa Maynila . Sabi niya, Brad, hindi ako naniwala sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Sabi ko, hindi naman ako nagbago dyan . Nakipagpustahan pa ako sa mama ko. Sigurado ako, pag dadalo ako dyan, hindi ako magbago. Pustahan tayo, sabi niya. Tapos, dalo ka lang. O, dumalo. Basta hindi ako magbago. Magpabutismo ako, pustahan tayo, hindi ako magbago. Tapos, pabutismo siya. Ayun, nigarilyo pa rin siya, uminom pa rin siya ng alak. Lahat. Pilosopo talaga. Habang buhok. Problema ng kanyang mama. Tinatawag na kami para makausap. So, nag-usap kami. Sabi, alam mo, Brad, bautismado ako dyan, hindi ako nagbago . Pero nanonood ako kahit saan. Mga programa sa TV. Maliban nilang sa inyo, hindi na ako nanonood. Sabi ko, bakit hindi ka nagbago? Basta nakipagpustahan ako, magpabautismo, hindi ako bago. Yung mali pala yung formula . Nasa Bible yan . Ang una, bago ka bautismuhan, ikaw ay sumampalataya. Kahit ilubog ka pa ng 1 hour, hindi ka talaga magbago. Kasi bumagsak ka sa requirements. Unang-una, sumampalataya ka muna. Sana sumampalataya ka muna para masubukan mo. Tapos, pagkatapos ng sumampalataya, magsisi ka muna para masubukan mo nga. Tapos, after ng bautismo, kung hindi ka magbago, sabihin mo na, hindi totoo. Pero, hindi. Sumampalataya ka ba? Hindi. Nagsisi ka ba? Hindi. Mali. Hindi ka pwedeng bautismuhan kung hindi ka sumampalataya at nagsisi. Amen. Everybody say, praise the Lord. Parang sinasabi mong, nagpa-enroll ka sa isang eskwelahan. Sigurado ako dyan. Papasok ako dyan. Kahit ma-perfect ako, palagi ma-perfect ako, hindi ako papasa. Hindi ako papasa. O hindi ka talaga papasa. Kasi hindi ka nagpa-enroll. Amen. Wala sa class card. Kahit pa mag-answer ka pa, ma'am, ako ma'am. Wala sa class card . Hindi ka sumunod sa requirements, hindi ka nagpa-enroll. Ha? Hindi ka, mayroong proseso na hindi mo dinaanan. Amen? Everybody say, praise the Lord. O, di ba? O, hindi pwedeng hatakin ka lang na, bautismo ka, sige na. Mali po yun, minumahal. Kailangan siguraduhin mo na siya ay sumampalataya at handang tumalikod sa masasamang gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O, di ba sa science, pag may experiment, mayroong procedure. Amen? Pag hindi mo masunod ang procedure, hindi lalabas ang tamang resulta. Everybody say, praise the Lord. So, mayroong procedure. May procedure yan. So, ganun din sa paglilingkod sa Malapinon. At hindi lang po sumampalataya na, naniniwala ko na may Diyos. Hindi lang yun. Anong pinapaniwalaan mo? Anong pinapaniwalaan mo? 3 Diyos? May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Santo? O 2 Diyos? O maraming Diyos? Baka yun ang paniwala mo. Walang kwenta pa rin yun. Amen. Dapat tama yung paniwala mo na mayroong iisang Diyos lang. Everybody say, praise the Lord. May isang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang ating Ama na nasa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay bumaba, nagkatawang tao. At siya ay tinawag na
Son of God. Anak ng Diyos. Bilang tao. Oh, bilang tao yun Siya ay anak ng Diyos. Bilang Diyos, siya ang God the Father. Hindi God the Son. So, pag naniwala ka doon, magsisi ka. O kasama sa pagsisisi yung maling turo at aral. No? Talikuran mo yon. Talikuran mo masasamang gawa. Lahat-lahat na yan, maalala mo. Tapos, ayun, magbabotismo ka na. Sa botismo, sa tamang botismo, hindi yung sprinkling, hindi yung bubuhusan ka ng tubig, hindi yung bata, infant baptism, hindi. Kailangan alam mo na ang tama at mali. Everybody say, praise the Lord. So yung mga bata, huwag niyong pilitin kung hindi pa siya makapagdesisyon. Halimbawa, pagbabatismo ka nga, ang kulit-kulit mo. Kailangan mayroon siyang panampalataya. Personal niyang desisyon. Amen. Kasi hindi man pwedeng paulit-ulit yan. Pagtingin mo na hindi nag-effect, Brad, pwede pang ulitin. Hindi naman uli. After mo binata na, Brad, nabotis mo ang 2 beses na yan, pwede ba yung pangatlo? Hindi po ganun. Everybody say, praise the Lord. So, mayroong proseso. So, ang bautismo, in the name of Jesus Christ. Through immersion. Hindi Trinity. Isang pangalan lang, Jesus. Lubog ka sa tubig. Pagbangon mo, bagong nilalang ka na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan yung hindi nakuha ng ibang churches. Yan yung hindi nakuha nila. Bakit? Ano bang mayroon sa Jesus? Kasi halos pariho naman kinakanta natin. No? Kinokopya na nga nila yung nakaputi. Nakaputi na rin sila. Nakapalda na rin sila. Mayroon talaga. O halimbawa, kahit sabihin natin na kopya na nila. Kopya. Kulang pa rin. Dahil wala silang propeta. Wala silang tunay na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O nasa Bible yan, di ba? I will give you pastors according to mine heart. Pastors, dahil hindi lang po tinutukoy ng mahal na Panginoon sa kapanahunan ni Jeremiah, kundi hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. So mayroon pong lumilitaw na mga ginagamit ng mahal na Panginoon at sa huling araw, ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Almeida, Jeremiah 3:15, ating pong basahin, minamahal. Dito po sa aklat ni Propeta Jeremias, sa kabanatay 3, ang talata po ay 15. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kalaman at unawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. So mayroong mga nagtatanong kasi dyan, bakit dyan, Brad? Mga pastor. Totoo, mga pastor. Pero hindi sabay-sabay. Sa panahon ni Moses, mayroon ba siyang kasabay? Panahon ni Moses? Siya lang, di ba? Amen. Mayroon siyang katuwang, pero siya lang ang hinirang na leader. Everybody say, praise the Lord. Nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, ayaw, naligaw na sila. Nandun na naman sana si Aaron. Nandun naman sana si Joshua. Si Miriam, kapatid ni Moises. Si Aaron, kapatid din ni Moises. Pero bakit sila naligaw? Bakit sila, hindi nila napigilan yung naisip ng mga tao na magtunaw sila ng ginto, lahat ng mga porsiras, mga sing-sing nila, yung mga nakalagay sa katawan nila, sige, bigyan nyo sa amin, tutunawin natin, gagawa tayo ng isang rebultong baka. Bakit? Kasi yung kanilang pastoran doon sa bundok, doon sa Mount Sinai, nakipag-usap sa Diyos. Naligaw sila. Wala nang mag-remind sa kanila. Akala nila patay na 40 days. 40 days walang baon. Tapos walang tubig doon. Nakakita lang sila na yung kahoy na parang nag-aapoy. So pumunta, umakyat si
Moses doon, at kinausap siya ng malapinon. 40 days and 40 nights. Walang kain, walang inom ng tubig. Buhay. Buhay siya dahil nandoon ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. Natataranta yung mga nasa baba dahil hindi nila alam. Hindi nila alam. Oh. Pero kung nasa presensya ka ng mahal na Panginoon, minamahal, sabi nga ng mahal na Panginoon, huwag kang matakot. Ang mahal na Panginoon, ang mag-supply sa'yo, kalakasan, lahat-lahat. Oh, paano kaya yun? So, hindi mo talaga ma-imagine, minamahal. Yan ang dahilan kung bakit ang siyensya ayaw nilang maniwala sa Bible kasi hindi nila ma-prove paano nangyari. May nagpakain ba kay Moses doon? Mayroon ba siyang nainom na tubig doon? Oh? So, miracle nga eh. Ibig sabihin, hindi kayang talagang hindi kayang maisip ng tao. So, talagang Diyos lang makagawa, hindi kayang gawin ng tao. Amen. So, pagkatapos noon ay, di ba yung pagpasok nila sa Jericho, so, hindi na sumama si Moses, si Joshua na. Si Joshua. So, may mga katuwang siya, pero si Joshua talagang nag-lead. No? So, panahon ni Noah. O si Noah din ang kinausap ng Malapino. Panahon ni Propeta Elijah. Si Propeta Elijah. So, hindi po nagsabay-sabay. Itong mga propeta na ito, mga pastor na ito, na mga hinirang ng mahal na Pinoon. Sa ating kapanahonan, minamahal, mayroon pong mga ginagamit ang mahal na Pinoon, pero mayroon lang pong isa talaga na siyang inatasan ng mahal na Pinoon. Patunay, yung mga pastor from America, mga kasama ni beloved Bishop Samuel Smith, Apostolic World Christian Fellowship, AWCF, composed of different churches, mga more than, siguro mga 6,000 o 7,000 churches, mga apostolic lahat yan, throughout the world. Si beloved Bishop Samuel Smith ang pinaka-head, nagpapalihan sa ating mahal na pastor. At sabi niya, yung paglihans ng mahal na pastor, 1 taon na ginagamit niya yung anointing from the prayer of the man of God. Oh, imagine. Hindi basta-bastang magpapakumbaba ang mga foreigners, lalo mga Amerikano. Third world country, sa Pilipino, magpasakop. Hindi po mangyayari yun, minamahal. Kung hindi sila nakakita ng kapangyarihan na nasa ating mahal na pastor. Amen. Everybody say, praise the Lord. So talagang, walang lusot eh. May prueba kasi. May ebidensya. Kumbaga, you are over and above the law of sin and death. Walang batas sa lupa na kayang parang lampasan yung batas ng mahal na Panginoon. Oh. Talagang igagalang nila yon. Sabi nga ng Bible, di ba? Every knee should bow. Ang lahat na tuhod ay luluhod. Oh. Lahat ng mga bansa, luluhod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Di ba? 2:10 ng Filipos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pag mayroon magsabi sa inyo, pariho-pariho lang, no, hindi pariho-pariho. Iba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po pariho-pariho. Ating pong basahin. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang Kabanatay 2, ang talata po ay Gs. Ganito po nasusulat. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ng lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ang nangasa ilalim ng lupa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh. Sinong luluhuran? Si Jesus. Sinong luluhod? Lahat na nasa langit. Kung si Jesus, minamalang ating mahal na Panginoong Hesus, ay kakaiba sa Ama at Espiritu Santo, ibig sabihin, luluhod din ng Ama at Espiritu Santo sa Kanya. Di ba? Lahat na nasa langit, luluhod. Sa lupa at sa ilalim ng lupa. Luluhod sa Kanya. So siya lang talaga ang
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody say, praise the Lord. So, sabi nga niya, di ba? Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. So, yung mga scholars ng kasulatan ng kapanahon na yon, mga eskrib at parisiyo, ang buhay nila kung walang ibang ginagawa kundi magbasa ng kasulatan. Sabi nila, 46 years, tinayo itong templo. Patayo mo just in 3 days. No? Mababaw ng kanilang pag-interpret. Mayroon bang, kahit nga kubo siguro Ha? Siguro pwede, bahay ng aso. Pwede siguro, 3 days. Pero kung templo, mawasak, tapos ipatayo in 3 days. Malalim po na kahulugan yon. Ang tinutukoy niya, sabi ng Bible, ang kanyang katawan. Patayin niyo ako at bubuhayin ko ang aking sarili. Everybody say, praise the Lord. At sabi ng Biblia, ang anak ay binuhay ng ama. Ang bumuhay sa anak ay ang ama. Oh, pag hindi mo maunawaan yun, parang nakakalito, brada. Si Kristo, sabi mo, si Kristo bumuhay, bakit ang ama ang lubuhay? Si Kristo nga ang ama ay isa. Bilang Diyos siya ang ama, bilang tao, anak. So, ang katangiang Diyos, ang ama, ang bumuhay sa katawang tao na tinawag na anak. Nakuha natin. Amen? Nung sinabi ng malapi noon, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, isa lang po pangalan, Jesus. Everybody say, praise the Lord. Acts chapter 19, verses 1 to 5, yung mga nabautismuhan ni John the Baptist, inulit. Inulit. Hindi na sila nakipagdebate. Kung talagang debatidor yon, kung pilosopo talaga sila, ay hindi sila magpa-rebaptize kasi sasabihin nila, sino bang nagbautismo kay Kristo? Sino nagbautismo kay Kristo? Si Juan. Sino nagbautismo ng mga disipulo ni Juan? Si Juan din. Bakit inulit? Bakit inulit? At hindi na sila nagkipagdebate pa. Dahil wala silang power. Amen. O hindi naman kailangan ng Malapino ng power. Siya nga ang source ng power. Pero yung mga nabaptize ni Juan, kulang po yung kanilang bautismo dahil baptism of repentance lang po yun. Wala pong pangalan na ginamit. So, nung sila ay nabautismuhan, sila po ay napuspos ng banal na espiritu. Ating pong basahin. Pakinggan po natin ang mainamin na mahal. Dito sa mga gawaang kabanata 19, ang talatay 1 hanggang 5, ang sabi rito. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo sa mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung kayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan sa bautismo ng pagsisisi. At sinabi sa bayan na sila'y magsampalataya sa darating sa hulihan niya. Sa mga tuwid bagay kay Jesus. Sa 5, at nakalang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa 6. Pakibasa sa 6. At sa 6, sabi po rito, at nang may patong na ni Pablo ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsipagsalita ng mawika at nagsipanghula. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ayun, bumaba yung Holy Spirit. No? Yun yung kulang sa kanila. At yan po ang kulang ng buong mundo ngayon. Relihiyon, mayroon sila. Doktrina, mayroon sila. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, wala sila. Amen? Wala sila. So, hindi natin sila masisi.
Alang magpakamatay sila wala eh. Wala. Ah. So talagang naniniguro yung kanilang mga pastor, yung kanilang mga missionaries. Naniniguro sila dahil walang sinasanto yung virus. Pero sa mga anak ng Diyos, may Diyos na nagliligtas sa atin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maliban na lang kung naunahan ka ng takot. Amen? Amen? Nung pumasok ang ating mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi po 100% na membro ay naniniwala. Mayroon po mga membro na naunahan ng fake news. Nakikinig sa telebisyon, nanonood sa telebisyon, naniniwala sa yung mga nagsasalita sa TV. Mga komentarista sa radyo. Yung mga report sa mga newspaper. Na araw-araw sinasabi, nagdagdag lang ng problema ang Jesus Miracle Crusade. Dagdag problema ginawa ni Vince Almeida. Gano'n ang mga narinig. At ang ibang mga kapatiran, nag-isip, bakit pa kasi umakyat ang mga pastor doon? Oh. Yung expectation nila na pagdating doon, bitbitin si robot, bitbitin yung Abu Sayyaf kaagad, bababa. Hindi naman yun ang nangyari. Ang nangyari, pinatriling ng mahal na Panginoon. Yung 3 days na crusade, ginawang 3 months. Amen. 3 months. Araw-araw, iba't ibang Abu Sayyaf, iba't ibang patutuo, iba't ibang pananakot. Pero ano ang sabi ng mga Abu Sayyaf? Wala kaming nakitang bakas ng takot sa bawat isa sa inyo. Siguro kung patayin siguro namin yung itong leader nyo, luluhod na kayo at magmamakawa na kayo sa amin. So gusto nilang patayin ng mahal na pastor. Nakaya ba nila? Hindi. Sabi ng mahal pastor, shoot nyo na ako. Oh, nagpaputok. Pababang! Ang kasunod nito, Ibats Almeida, sa katawan mo na. Shoot me! Plastic yan! Sira yan! Tinutok. Kinalabit. Hindi pumutok. Oh. Kinuhang 45. Ito, hindi talaga magmintis to. Made in USA ito. Pang, 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 pang. Diretso. Tak, tak, tak. Oh, wala. Atras sila. Sila na mismo nagsabi, mga anting-antingan itong mga taong to. Ano anting-anting? Sinusunog nga natin anting-anting. Amen. Everybody say, praise the Lord. Akala ko nga, nagbiro yung Abu Sayyaf eh. Bakit hindi pumutok yun? Ako rin, nagulat ako eh. Paputok sa taas, tapos diretso sa katawan ng mga pastor. Hindi pumuputok. Posible talaga yun. Lalo na yung Armalite, rapid yan. Pag isang kalabit lang sa taas, prrr, tapos sa katawan, hindi. O, yan mo makita. Tapos atras sila. Sabi nila, huwag kayo lumapit. Hindi yan papasok dito na walang alam sa martial arts. Mga champion yan sa karate. Talaga naman. Sila na mismo nagsabi. So, binigyan sila ng Diyos ng takot. Amen. Sila ang natakot. Hindi ang mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Beloved Sister Annabella Memay sa Ilagan. Halos mumurahin na siya ng mga loved ones niya. O nagkapalo-palo na disgrasya, tumahimik. Huwag kayong magbiro sa mga anak ng Diyos. Magbiro kayo sa cobra. Amen. Huwag sa mga anak ng Diyos. Kasi mga anak ng Diyos, protected ng malang Panginoon yan. Amen? Maliban na lang kung kayo ay lumalaban. Amen. Nakipag-away, nakipagdebate, ay walang proteksyon ng malapino sa inyo. Pero kung kayo ay nagpakumbaba, in-explain nyo yung panampalataya nyo,
inabsorb nyo kahit ano pang, kahit mumurahin pa, kahit, hindi natin namamatay dyan. Amen? Amen. Oh, kahit sabihin pa, pangit ka, lahat-lahat ng, bakit? Hindi naman tayo naglilingkod sa Diyos para purihin. Everybody say, praise the Lord. Pag naglingkod tayo sa Diyos para purihin, ay talagang masaktan ka. Pero kung expected mo na, di ba ang mahal na Panginoon, bumaba sa lupa? Pinuri ba siya? Pinako pa nga sa krus. Kung totoo kang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Sabi mo, iligtas mo ang mga tao. Eh, ba't hindi mo maligtas sarili mo? Tingnan mo yan. Eh, kung ang mahal na Panginoon, kung katulad siguro sa atin, pwede siyang magpababa ng apoy, tupukin yung mga tao. Amen? No, di ba? Yan ang sinadjust ng kanyang mga apostol. Ha? Si Elijah nagpababa ng apoy. O sabi ng Malapino, anong klaseng espiritu mayroon kayo? Kung ang anak mo, kung ang anak naghingi ng isda sa kanyang ama na masama, o masamang ugali, yung ama na masamang ugali, nang hingi ng isda yung anak, hindi niya bibigyan ng ahas, isda talagang ibibigay niya, kahit masamang ugali niya. Amen. Oh. Ang Diyos pa kaya na punong-puno ng pag-ibig. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Oh. So, diyan tayo sa, diyan tayo lamang, no? Sa ating paglilingkod. Kasi hindi po tayo napipilitan, talagang binago tayo. No? Binago kasi tayo. Naalala ko yung mayroong patuto ng isang colonel na talagang abusado, birdogo talaga. No? Panahon ni Marcos, kumbaga, birdogo. Naghahanap ng gera. Binago dito. Binago. Tapos mayroon siyang sineran. Pilosopo yung sineran niya. Sabi niya, alam mo Brad, pasalamat ka na binago ako. Kung hindi, tinadyakan na kita dyan. Ibang ugali ko dati. Pasalamat ka na binago ako. Kasi kung hindi ako binago, kanina pa kitang tinadyakan dyan. Pero mali pa rin yun. Amen. Sinabi lang niya talaga yung kanyang buhay kung ano siya dati. Berdogo nga eh. Tawag nga sa kanya, Berdogo eh. Nandiyan na si Berdogo. Talagang takbo na sa bundok yung mga NPA pag marinig na yung pangalan ng major na tinawag nila Berdogo. Takbo na sila, tago. Talagang hindi ka sasantuhin. Pero dahil sa kanyang karamdaman na parang siyang mayroon siyang parang arthritis sa utak. Arthritis. Arthritis sa ulo. Yun ang sakit niya, arthritis sa ulo. Yung arthritis nga sa tuhod, yung sakit. Sino bang may arthritis dito? Oh, may bisita tayo. Talaga naman itong pusa na ito, may naman. Yung arthritis sa tuhod, masakit nga, yung ulo pa kaya. Inuuntog-untog niya. Pag umatake yung arthritis sa ulo, iniuntog-untog niya yung ulo niya. Oh, may nag-share sa kanya. Ayaw pa sana niya, kaya lang sakit talaga arthritis sa ulo eh. Dumalo, nagpabutismo, nawala yung arthritis sa ulo niya. Ayun. Bumait. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Doon sa Marag Valley, Bible study tayo doon. Mayroong notorious talaga, teroristang NPA doon, minimal. Ayaw talaga niyang sumuko. Imaginin mo naman buong pamilya sila. Puro NPA sila lahat. Puro NPA. Puro pa commander. Yung papa niya, commander. Silang lahat. Commander. Siya pinaaral ng maging doktor kasi may nagtatraining ng doktor. Sabi niya, Amerikano daw nagtitraining niya. Ayaw ko kung Amerikano, basta puti daw foreigner. Yun daw nagturo sa kanila kung paano mag-operahan yung mga bala na nalibing sa tiyan, yung mga natamaan sa paa, tinuturuan.
siya, hindi siya marunong mag-English, pero magaling daw siya mag-opera. Tapos mayroon siyang kaibigan na pari sa Alakapan. Yung pari na yon, yun yung doon sa kumbento niya, ang mga supply ng bala, mga armas, doon dinadrop, kinukuha nila yon. Yung pari, mismo nagsabi sa kanya, hindi totoo, may Diyos. Itong amin, pira-pira lang. So lalo siyang naniwala na wala talagang Diyos. Mismo pari nagsabi, walang Diyos. Tapos supporter na, yung pari na yung supporter sa NPA. Doon sa kumbento, yung mga supply ng mga bala, mga pagkain nandoon sa kumbento. Tapos karga nila sa bangka, papunta sa Marag Valley kasi mayroong ilog na binabangka nila yan. Nung dumating tayo doon, namigay ng Beware Communism Satanism, lalong tumigas ang puso niya. Nagpabutismo yung beloved wife niya kasi problema talaga niya yung husband niya na NPA. NPA din yung wife din niya. Nagpabutismo. Sinabi niya, dalo ka. Pari-pariho lang yan. Walang Diyos. Pero talagang pinili siya ng mahal na Panginoon. Galing siya sa trabaho, dumaan doon sa pagtitipon. Narinig niya yung awitan. Huminto siya. Sinubukan lang niya ang pinakinggan. Parang mayroon siyang naramdaman, parang kinikilabutan daw siya. Mayroon siyang naramdaman. Tapos tumulo. First time na umiyak siya. Namatay yung kanyang papa na commander, hindi siya umiyak. Namatay yung mga ibang kapatid niya, hindi siya umiyak. May mga NP na namatay. Hindi siya umiyak, minamahal. Walang Diyos nga eh. Pero nagtaka siya. Umiyak siya. Tinaas ang kamay niya. Pagkatapos ng gawain, sabi sa akin, Brad, pwede bang magpabautismo? Sabi ko po. Binautismuhan ko. Akala ko normal lang na taga Marag Valley. Pagkatapos ng bautismo, tuwang-tuwa yung asawa niya, Brad. Salamat, Brad. Tigas ng ulo niyan, Brad. NPA leader yan, Brad. Husband ko yan. Talaga, praise the Lord. Hindi po na mahal ang Panginoon. O, tingnan mo. Grabe. Ngayon, sila po ang ginagamit doon sa Marag Valley. Talagang buhay ang ating mahal na Panginoon. Yung mga Aita, yung mga indigenous people, yung mga Agta bang tawag din? Ita, Agta, mga, mayroon pa isa eh. Every 6 months, naglipat-lipat yan, hindi yan mag-stay. Ganon talaga sila. Magtanim, tapos wala pang 1 taon, lipat na naman. Pero nung nandun tayo, nagpabutismo halos silang lahat. Kung nagbilang na ng taon, sabi ng mga kapatiran doon sa Marag Valley, alam mo Brad, yung mga Ita na yan, hindi nagtatagal yan eh. Pero ngayon lang na nandito kayo, hindi na sila lumipat. Nagpapa-enroll na. Nag-aaral na yung mga anak nila. So, pagdating namin, makikita pa lang yung sasakyan, takbuhan na sila galing bundok. Nakapaa. Hindi nila alam, nagdala kami ng chinilas. Tinitingnan lang namin yung size ng mga paa nila. Bumili kami ng chinilas, may sapatos pa. Binigay namin, tuwa sila. Ayaw naman nila isuot. Bit-bit lang. Binigyan namin ng biscuit. Juice. Ayaw naman ng kainin ng mga bata dahil ipakita daw nila sa classmate nila na may baon sila. First time daw sila nagkaroon ng baon. Talaga nakakadurog sa puso, minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nung umakyat kami, naghingi pa kami ng sorry kasi biglaan yung akyat namin. Sorry po, hindi po kami nakadala ng relief kasi bago lang binagyo yun. Hindi kami nakapagdala ng relief. Sinagot pa naman kami, Brad, wag na kayo mag-isip ng relief. Ang gusto namin, ang salita ng Diyos, hindi relief. Mayroon naman daw silang makakain. Sila pa nga nagbibigay sa amin. Pag pupunta kayo dito, Brad, kung maaari, yung naka-schedule kasi mayroon kaming pinapahinog na saging. Pagdating, hindi naman kayo dumating, hindi pinakain namin sa baboy. Yung mga senyorita ba na saging na maliliit, masarap yun, di ba? At saka yung saging ng unggoy, matamis yun. Makuan lang, ano tawag nun?
mabuto, pero matamis, di ba? Matamis yun. Pinapahinog nila yun. Pag matiming na pag-akyat may napahinog sa isang buwig, dadalhin talaga yun. Tapos mga gulay, lahat na. Tuwang-tuwa sila. Kung makakatay sila ng baboy ramo o usa, timing na umakyat kami, magbibigay yun. Yung mga isda na, ano ba yung isda nun? Igat. Oh, yung eel. Doon naman sa kuwan yun, sa Paco Valley. Sabi niya, Brad, mayroon kaming adobo na igat. Mayroon kaming dala adobo manok. Sumobra. Palit na lang tayo. Sa amin yung igat, kayo sa manok. Yung lalaki ng igat Parang kasing laki ng paa. Pagkainin mo pala pag matanda na yung igat, tigas pala, parang guma. Parang guma yung karne. Mas maganda yung maliliit lang. Amen. Pero yung na-appreciate ko doon, yung nag-iisip sila, anong maibigay sa'yo. Amen. Itong mga taong tuminamahal, dati hindi niwala sa Diyos. Pag may pumapasok sa kanilang lugar, ang nasa isip nila, intelligence, kalaban. Pero pagpapasok tayo doon, kahit ngayon, kasama natin ng mga sundalo, hindi sila nag-isip na intelligence tayo. Kasi ang mga sundalo, pati mga sundalo, nagtaas ng kamay Oh. Pag may kasamang sundalo, pati sundalo, tanggap sa mahal na Panginoon. Katabi yung mga inpe, pati sundalo, tanggap sa mahal na Panginoon. So nakita na, pareho lang pala tayo. Ba't tayo mag-gera? Pilipino sa Pilipino, pareho. Amen? Talagang, ang nakagawa lang dyan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, huling talata, sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yung ating pinaka-sikrito. Inuna kasi ng malapastor ang karya ng Diyos. Iniwanan niya yung kanyang ambisyon sa Surigao, pumunta ng Maynila, nag-pioneering. Hindi siya kumontak sa kanyang mga kapatid sa Amerika. Talagang hinarap niya lahat ng mga pagsubok. Nalaman na lang kanyang mga kapatid nung lumago na ang Jesus Miracle Crusade. For how many years, hindi nila mahanap-hanap ang mga pastor. Basta ang alam nila, nagpastor na siya sa Manila. Pero hindi nila malaman na saan na. Ilang beses pinapalayas, walang pambayad sa mga nirintahan ng mga bahay. Talagang fasting, mga pastor, 40 days, 21 days. Normal lang po yung 10 days, 40 days uli. Hindi naman kaagad-agad pinagpala ng malapi noon. Nagulat na lang sila, nagkukursada na sa Luneta. Ang lumago bigla. No? So yan ang Diyos na buhay. Pag talagang tinawag ka ng malapi noon, pinili ka ng malapi noon, iaangat ka ng mahal na Panginoon. Amen. So, pag may makakita sa logo ng Jesus Miracle Crusade, kahit sa mga kabundukan, kahit sa mga sundalo, mga pulis, kahit doon sa Middle East, ginagalang. Dahil ang pastor na namumuno sa atin, tunay na pastor ng mahal na Panginoon. Huling talata. Ating po mga instrumentalists and singers. Dito sa Mateo, ang kabanata 6, ang talata po ay 33, ganito po nasusulat. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Unahin mo ang kanyang kaharian. Marami pong mga pastor ng iba't ibang sekta at denominasyon, gusto nilang mag-affiliate. Gusto nilang magpasakop sa Jesus Miracle Crusade. Pero ang unang tanong, may sahod ba? Pagsasabihan, by faith po. Anong by faith? Mag-pioneering po kayo. Walang trabaho, mag-ayuno, mangaral ng Ebanghelyo. Mag-ayuno, mangaral ng Ebanghelyo. Hindi pwede. Wala atras. Hindi talaga pwede.
Sabi ng Malapinoon, hindi tayo ang pipili sa Kanya, siya ang pipili sa atin. Amen. Hindi yung matalino, abogado, pupunta sa Bible school, pag-graduate, pastor na. Galing. Wala namang power. Wala namang Diyos kasama. Amen. Pero sa Jesus Miracle Crusade, talagang halos maubusan ka ng luha sa pagpapasalamat sa Malapinoon. Ang Diyos dito ay buhay. Ang Diyos dito ay totoo. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. So stand by your faith. Fight a good fight of faith. Tumayo sa pananampalataya. Ipaglaban ang ating pong pananampalataya, minamahal. Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Magunaw man ang langit at lupa, mawala man ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Mali po yung nagsasabi na, bakit ka maniwala sa Bible? Matagal na yan. Obsolete na yan. No? Kawawa naman sila. Ngayon, pinaglalaruan sila ng diablo. Pinaglalaruan sila ng diablo. Ang buong mundo ngayon, pinaluhod kay Lucifer. Hindi sila nakapaghanda. Akala kasi nila walang Diyos. Mayroon. Naunahan sila. Nanginginig sila sa takot. At hindi nila alam ang diablo na ang sinusunod nila. Si Lucifer na ang namumuno sa kanila. Sabi ng Biblia, may namahal, resist the devil. But before you resist the devil, submit therefore yourself to God. Isabitan mo muna ang sarili mo sa Diyos. And resist the devil, and the devil shall flee away from you. Lalayo si Satanas